Lupain ng ginto't bulaklak. Ipinararating sa inyo ang damdamin ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Saudi. Narito po si Jalmar Kalim. Pare, dapat malaman natin sa Pilipinas na yung kinausap ni Butsapino, si Misuari, hindi basta rebelde yan. Bata ni Gaddafi yan. Matagal na eksperto yan sa sabotahe, terorismo. Kaya ingat lang po tayo sa eleksyon. Baka mismong tropa ni Aquino, hindi nila alam. Silang lalapain ni Misuari, oras na umupo sila. Tapos Pilipinas na. Kaya pakiusap po, Marcos na po tayo. Sigurado tayo kay Presidente. Hindi traitor yan eh. Dugong sundalo yan. Narito rin si Leonardo Baluego. Nang mag-usap mo si Butsapino at si Misuari rito, hindi ko akalain, gano'n na palang takbo ng eleksyon sa akin. Dati, siraan lamang sa politika. Ngayon pala, handa na ang oposisyon na wasakin ng bansa, manalo lamang sila. Delikado na ho yan. Si Presidente, 20 taong binabanatan ng mga rebelde, kaya hindi pa tayo nawawasak. Sana ho, suportahan natin si Marcos. Kasi mukhang malinaw na ho kung sino ang para sa bayan at kung sino ang para sa makahawin ng bansa. Warning lang ho. Kababayan, malinaw na buhay pala natin ang nakataya sa darating na eleksyon. Kaya't isulat sa balota, Marcos Tolentino. Panay, nag-alay ng ganda't diwa. Ani ang bayad o? Day, kuwang ni, ano 50 na ron ang plite, oy? Yadtong 1965, 15 centimos lang ang plite. Kanus akahamuhunong ang pagtaas sa plite. Sobra na, intaon, gusto na, inisda na, panalit di ang atong kaugmaon. Iboto si Cory Aquino, Doy Laurel, mauna lang paglaom sa atong nasod. Si Ninoy gipatay sa Manila International Airport. Mayor Cesar Climaco, gipatay. Governor Jose D. Lingad, gipatay. Escalante Massacre, huwag kaluoy nga pagpatay sa atong mga kaigsuhunan. Ayaw! Maluoy ka mo! Huwag saan si tatay! Ayaw ang tao niyo sa kulutahan! Tay! Sobra na, intahon, gusto na, inisda na. Iboto si Cory Aquino, Doy Laurel. Vote Aquino for President, Laurel for Vice President. Bumi at ganda, dayuhan ay na. Ang pusa ng una anak, gisira na ang pabrika ng itrabahoan ni tatay nimo. Sagdi lang, kay mag-home galis tatay nimo, sigurado may pansitong dapan na nimo, inuuliin niya. Tanay! O sige, andaman na ang lamesa. Tanay! Ya Maria! Si Agustin ipusil sa picket line! Si Agustino, biktima sa pagpatay. Hangtod kamus akita mag-antos. Sobra na, intahon, gusto na, inisda na. Iboto si Cory Aquino, Doy Laurel. Sa 42 pesos ng manok? Di ba 36 lang last week? Niyadtong 1965, 6 pesos lang manok. Kanusa ka munong ang pagtaas sa presyo sa palitunon. Sobra na, intahon, gusto na, inisda na, panalit di ang atong kaugmaon. Iboto si Cory Aquino, Doy Laurel, mauna lang paglaom sa atong nasod. Bayan ko, binihag Ngayon nagtutiman ng aking classmate na pobre na kaya ang Pilipinas. Niyadtong 1965, kapinla sa $400 million ang utang sa Pilipinas. Karon, niabot na sa $30 billion. Haiman paingunang kwarta. Sobra na, intaon, gusto na, inisda na, panalit di ang atong kaugmaon. Iboto si Cory Aquino, Doy Laurel, mauna lang paglaom sa atong nasod. sadlak sa dusa. Mula sa isang detention center ng mga sumukong rebelde, narito ang opinyon ni Porfirio Sangil tungkol sa eleksyon. Kung hindi magaling si Marcos sa taktika militar, sa amin na itong Pilipinas. Matagal na. Pero mahirap. Magtulong na kami ng NPA at saka MNLF. Matibay pa rin. Kaya kung may palita kakampi kay Cory ang rebelde, maniwala ako. Kasi sa taktika ng komunista, kung mahina ang isang pangulo, take over. Narito rin si Conrado Layok. Sa mga liberation forces sa buong mundo, matagal na ang 20 years para mapabagsak ang isang gobyerno. Pero iba ang nangyari dito sa Pilipinas. Palaging 20 steps ahead si Marcos.
totoong counterinsurgency expert. Pero tanggalin mo si Marcos. Ay, iba na ang usapan. Wala kami dito sa loob. Mga kababayan, malinaw na buhay pala natin ang nakataya sa darating na eleksyon. Kaya't isulat sa balota, Marcos Tolentino. Ibon mang may layang Mga lumipad. minamahal kong kababayan, ito po si Cory Aquino. Sabi po ni Marcos, siya daw ay subok sa krisis. Isang tanong lang po, sino ba ang may gawa ng krisis? Di po ba siya ang arkitekto ng halos lahat ng ating mga problema ngayon? Gusto ba nating lalo pang maghirap ang ating buhay at lalo pang maging api ang ating mga anak at mga apo? Tama na, sobra na, palitan na. Ipaglaban ang ating kinabukasan. Iboto si Cory Aquino, Doy Laurel. Ulungin mo at umiiyak. Bayan Bilang isang babae, nangangamba po ako sa mga naririnig kong mga panganib tungkol sa eleksyon. Tulad po ng pagsali ng NPA at mga MNLF sa Mindanao, yung pakikipag-usap ng oposisyon sa mga kaaway ng bayan. Ako po'y babae. Natural lang na may pusong babae, isip babae, disposisyon babae. Kaya't ang pangamba ko, kaya po ba ito ng isang babaeng tulad ko rin? Housewife, na ang kinamulatan at kinaugalian ay pawang mga gawaing bahay lamang? Hindi ko po kaya. Masyadong marahas. Hindi ko kayang isipin. Hindi kaya ng aking puso. Kaya't lalong-lalo nang hindi ko kayang tugunan. At kung iisipin ko, nasa kamay ng isang babaeng tulad ko iaasa ang buhay ng milyong-milyong Pilipino, tatapatin ko po kayo. Hindi ko ito magagampanan. Panglalaki po ito. Mga kababayan, iisa po ang Pangulong may katangian at kakayahang kailangan ng bansa sa panahon na ito. Hindi pa po dapat palitan ang Pangulong Marcos. Ipinararating sa inyo ang damdamin ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Saudi. Narito po si Tirso M. Havillan, welder. Pag oposisyon ang nanalo, wasak ang kinikita namin dito. Kasi panibagong negosasyon na naman. Samantalang maganda-maganda na ang trabaho namin dito. Maganda rin ang dating na sustento namin sa mga pamilya namin. Oo, dito na tayo sa dati. Narito naman si Felipe N. Ganyosa. Kung wala ba yung si Marcos, magkakaroon ba nitong mga trabaho sa Saudi? Siya nagmaniobra nito. Daang libo, milyong pamilya ang nakikinabang. Kaya Marcos ang iboboto ng misis ko, pati biyanan ko. Pare, marunong kaming kumalaw ng utang na loob. Yun eh. Narito rin po si Herman Lanting. Nay! Ate! Dito sa Saudi, nagkakaisa ang Pinoy. Marcos Tolentino. Pagbigyan niyo ako, ho! Tsaka na tayo magkulit pag hindi na magulong mundo. Mga kababayan, malinaw na buhay pala natin ang nakataya sa darating na eleksyon. Kaya't isulat sa balota, Marcos Tolentino. Pare, sinabi nila, komunista raw ang nagpapatay kay Ninoy. Sabi din nila, si Cory daw ay komunista. Di lumalabas, si Cory ang nagpapatay kay Ninoy. Huwag maniwala sa kasinungalingan. May isip tayo. Gamitin natin. Iboto Aquino Laurel, tanging pag-asa ng bayan.